Hello, cosmological woman of the universe. You need to be someone who could walk into the lion's den and tame the lions. Kaya nga na-appreciate ko kayo sa TikTok kasi umaakyat yung mga detractors ninyo sa TikTok live ninyo. Nakikipagbardagulan kayo. Kaya nga ako sa Yojo, nahumanga ako, ay puta, nakipagdebate dun sa Chef Jello. At sabi ko, tanginang galing itong babaeng to. Yung sabi mo pa na, akala ko ba walang brat? Sabi ko, ang ganda. Ba't brat ka na? And I didn't know na may ganun palang eksena sa TikTok. Kasi alam ko sa TikTok ko, sasayaw-sayaw ko. Oo. True. True. So, yun yung difference ng TikTok sa ibang platform. Kasi sa TikTok, pwede talaga kayong very confrontational ang TikTok sa totoo lang. Confrontational talaga siya. So ngayon, kapag kunwari, merong ano-ano dyan, kahit pag gumagamit siya ng troll account, pwede mong komprontahin kasi pwede siyang umakyat at magsalita 'Di ba? Ganun. I think sa TikTok kasi, sa TikTok, sa TikTok hindi para hindi yung kagaya na nangyari sa live natin before, yung parang 500 600 viewers and then suddenly naging 5,000. Yung ganun. Sa TikTok imposibleng mangyari yun yung ganun. Imposibleng mangyari yun kasi nga ang tawag dito paano ka kung meron kang hawak na 10 account, yung 10 account na yun, hindi naman makaka-interact na sabay-sabay Ganon. Doon sa TikTok, sagutan talaga kayo. Sagutan kayo ng bonggam-bongga. Ganon. Talagang palitan kayo. Ito yung sinabi mo. Sige, sagutin mo yung tanong ko. Ganyan-ganyan. And so, yun na nga. So, kakaiba rin talaga doon. Kakaiba rin doon. And, walang takasan ng issue. Walang takasan ng issue. Ganon. So, hindi kasi kasi ang ginaya lang naman ng Facebook yung sa TikTok na ang dami mong pwedeng maging guest Yung TikTok kasi ang original doon na dito tayong lahat. Gusto niyo makipagbardagulan? Di ba yung kami ni Maria Clara yun? Oo. Bardahan sagad. Bardahan talaga dyan. Pero ang the problem kasi sa TikTok, hindi mo kasi siya pwedeng mapanood. Oo. It's not like YouTube, no? Correct. No? At hindi rin siya pwedeng i-recontent, no? Yung live mo. Unless ikaw yung magre-recontent. Pwede, yung ini-screen record nila. Ganon. Pero ang hirap mo. Actually, sa TikTok, meron doon, marami doon na, marami sa TikTok na nagre-recontent ng live ko. So, yung mga nagre-recontent ng live ko, mas marami silang followers kaysa sa akin. Ayun na nga, hindi ako nga nagugulat na lang ako na, napanood ka sa TikTok. Wala naman akong TikTok. Sabi, sino yun? Sino ba? Tapos pinapakita sa akin, puta, may 500,000 followers, man. So, pati sa YouTube. Tapos, napanood kita sa YouTube. Tapos pinakita nila sa akin, hindi ba ikaw to? Yung pala yung mga nagre-content. Ang kaya sabi ko, in fairness, kaya nga yung mga nagre-content, they are heroes. Actually, that will make us very, very difficult to shut down. Kasi, sige, ang tawag dito, ililimit yung engagement ng mga account namin, may mga nagre-recontent. Tapos yung mga nagre-recontent sa amin, mas maraming followers kesa sa amin. Sa amin. Anong gagawin yun? Yun Yung mga nagre-content kasi, ang goal lang kasi nila is to present the news on social media. Di ba, anong nangyayari sa social media? Sino nagbabardagulan sa social media? Yun yung nila. Sino yung nagbabardagulan? Kaya mahirap i-shut down. Pero yun na nga, it all boils down to authenticity. Kaya nga,
si Richard Hagar, nahihirapan siyang mag-penetrate ng authenticity. Hindi siya authentic. Bakla. Kahit naman yung fashion statement mo, hindi na authentic. Tropical climate, pero ang suot mo pang winter. True! Sino nang maniniwala sa inyo? Bakla, anong sela mo? Tropical climate, ako winter outfit. Diyos me. May mga ano-ano pa, diba, yung nakasuit pagkatapos yung meron pang scarf sa loob ng suit. Yung parang, lamig sa office talaga. May vest pa, may... Hindi, ang ano kasi ni Richard is he wants to be visually appealing to international audience. That's why he's doing that. Oo. Pero ang problema kasi kay Richard is, Bex, hindi sila butante. Who are you trying to impress, diba? Ayun, hindi yun ang ano namin noon eh. Parang, ito kasi si Richard, he's not honest, no? Nung debate namin, sabi ko talaga sa akin. Kasi nagdadivert siya ng hinanakit niya dito sa yellow. Hindi kasi siya pinaprop up. Di ba siya pinaprop up ng lagay na yan? No. Talaga? No. Si Jover. Di ba si Jover nga ang... Di ba? Oo, kasi yung parang yung hero of the, person of the year, something like that. Oo. Hindi nga nila binabasa yung libro niya eh. Sinabi niya doon sa debate namin. Kaya nga na-appreciate niya ako na binabasa ko yung libro niya. Sabi niya, and that's respect. Sabi ko, malamang Richard, babasahin ko yung libro mo. Paano ko magko-comic kung ko basahin? Ang mahal-mahal pa naman ng libro niya. Sa e-book na nga lang, 50 euros? Bakit Sabi ko, e-book 50 euros. Kaya doon ko nasabi na ay mababa ang circulation nito. Kasi if it's a huge circulation, it will have mas mababa yung presyo. My God, Kissinger's book is only $11. Tapos 50 euros. Di ba parang, ganun kasi sa publishing eh. Pag mababa lang yung circulation, mataas yung presyo. Mataas yung presyo. Oo. So that's it. Ngayon sabi niya sa akin, sino naman kasi ipantatapat nila sa'yo? Sabi ko. So, parang siya na yung doon. Siya na yung pantatapat. Pero, ang ano ko kasi is, hindi ka authentic. Diba? Na parang, who are you? Nobody knows. Kasi, ang nakikita lang sa'yo is, sino ba to? Ano ba pinaghuhugutan ng, kasi ganyan ang social media eh. If you're an academic, stay as an academic. You can just publish, and then that's it. Pero when you become a public commentator, especially a social media commentator, people would like to know who the hell are you. Yes. Kasi ang social media, hindi mo madadaan lang yan sa credentials, girl. They don't fucking care. They don't fucking care. Correct. No, kasi you just have to make sense. Diba? You have to make sense. Yung credentials mo, may credentials ka, pero do you make sense? Na pag tinanong ka ng, kasi kailangan mo ng bravery eh. Sa social media, you need bravery. Na pag sinabi, debate, okay, debate tayo. Di ba parang, ganyan yan sa TikTok eh. And mas relevant yun sa TikTok eh. Na, pakyatin mo ako, okay, di umakyat ka. Di ba? True. Naalala mo yung TikTok live mo, yung nakalimutan ko na yung anti-Duterte siya. Tapos binabardagol niya ako. Tapos sabi ko, umakyat ka. Tapos nag-agree siya sa akin. Oo. Actually, sa totoo lang sa TikTok, ang dami dong mga, ako kasi hindi ko naman importante sa akin na parang sino nanalo dun sa debate or what. Yung mga ganun. Pero yung experience ko sa TikTok, ang dami ko dong basher na talagang, dahil gigil na gigil sila sa akin, lagi silang nanonood nung live ko. Tapos eventually, sila na yung mga number 1 fan. Sila na yung, Joey, kailan ka ba magla-live? Ganyan. Joey, ano ba? Magla-live ka ba? Hindi. 3 araw ka nang di nagla-live. Gano'n. Hindi, ang ano kasi niyan is,
Yung TikTok kasi, hindi ka tatagal yan kung hindi matibay ang sikmura mo. Mas grabe kasi ang TikTok. Kasi ang TikTok talaga, even troll accounts can participate in live. Hindi lang sila nagtutroll, tao talaga sila. Iba lang yung pangalan. Pero umaakyat talaga sila. So, totoong tao sila. The problem there is, kailangang matibay yung sikmura mo. Kaya hindi yan natagalan ni Trillanes. Remember, Trillanes had a TikTok and nag-live siya, hindi niya natagalan yung mga tao. True. As in, grabe ang mga TikTok people and yung mga, tsaka kasi, yung algorithm ng TikTok kasi, pagsasama-samahin niya yung mga pare-parehas ang interest. So, makikita mo, kung politics, makikita mo talaga, at makikita mo lahat. Hindi lang yung mga pro Duterte, hindi lang yung mga BBM supporters, yung gano'n. Lahat. Basta kung politics yung pinag-uusapan ninyo, magkikitaan kayo lahat doon. Ganon. So, yun yung maganda doon, yun yung maganda. So parang pagka oy, nag-live na naman yung Lenny supporter, ganyan. So makikita namin yan, alam namin yan. So magsusuguran yung ibang mga tao doon para makiusyoso doon sa live nila, ganyan. In the same manner na pag nag-live ako, magsusuguran rin sila ng bonggang-bongga. So yung interaction doon sa TikTok is kinda assured from mas malaki yung chance na hindi ka mauuwi sa echo chamber. Kasi maririnig mo talaga yung kabilang side. Kasi nga, nagsusugaran kayo ng live doon. Ganon. Nagsusugaran kayo ng live. Ayan. Even ano yan hindi ka talaga, si Trillanes hindi tumagal eh. Actually, yung kahit yung isang rappler, di ba, na journalist, may TikTok siya, hindi rin siya tumagal sa TikTok. Sabi sa TikTok si Sol Taule, si attorney Sol Taule. Saka si Buan, yung si Buan, oo. Di ba hindi na rin siya tumagal sa TikTok? Oo. True. Ang tumagal sa TikTok, si Mighty Magulang. Si Mighty Magulang. Nambablock naman yun eh. At hindi naman siya nagla-live. Tsaka hindi siya nagla-live. Kasi ang niyan is, tao talaga gusto nila mag-live kayo. Pag social commentator ka, mag-live. Kasi talagang makikita nila na, kasi pag makikita kasi ng mga tao na makikita nila ang daming tanong sa live mo, hindi mo sinasagot. Nakikita ng tao yun. Oo. Yung parang, wala yan, hindi yan yung nagbubulag-bulagan ka dun sa comments, yung mga hard questions, kiniskip mo. Hindi skip mo. Kaya nga yan ang mahirap eh. Pag nag-live ka na tapos hindi mo sinasagot yung mga tanong ng mga tao, patay ka dyan. Yan ang excellent. Di ba sa TikTok doon tayo, di ba sinasagot natin lang, umakyat ka! Umakyat ka! Gusto mo makipag-bardag? Siya mo, bilis, hindi ka namin maintindihan. Umakyat ka, mag-usap tayo dito. Usap tayo dito. Ganyan. Tapos, akyat na. Wala ka talagang kawala. Pero yun eh. Hindi ka pwede maging di ba pag tinitingnan mo lang, tapos di ba parang yung pumutok yung hindi mo pera yan. Si DJ Chacha, may live sila, tapos sabi ni DJ Chacha, ayokong basahin yung mga comments, baka matanggal ako sa trabaho. Yun yung tumatak sa mga tao. Kasi nga, inaano na lang, anong nyo. Parang yung yung Love the Philippines fiasco. Hindi na, it was an unescapable issue kasi it was on everyone's feed. It was mga commentators, nagla-live sila, tapos lumalabas yung mga tanong. Parang, kaya nga hindi ka po pwedeng, that is a problem now of the BBM administration. Bakla! Si Maharlika ka na siguro ang pinagchichismisan sa mga mahjongan session sa Forbes Park, ng mga tong-itan, ng mga inuman sa kanto, ng mga, and hindi mo pa rin siya ina-address. True. Ayun nga, yun hindi ko magets dun din sa mga those who are still hopeful dito sa administration na to.
I don't understand yung parang bakit ba kasi nila pinag-uusapan yung ano yung sa pulburon, keme-keme ganyan. Bakit kayo naniniwala sa mga ano sa mga chismis ni Maharlika ganyan ganyan. The problem is duty ng government na to na i-assure ang public that such issues are not true. Okay? Basic yan. Basic yan. Okay? Basic yan. Duty ng leader, ng presidente, na sabihin na, oy, hindi ako addict. Okay? I am sane. Okay? Kasi, pag addict ka, ano yung naaapektuhan sa utak ng tao? Yung sanity niya, di ba? Yung sanity niya. Ngayon, pag leader ka at hindi in perfect condition yung iyong sanity, okay? What's gonna happen to your decision making? Okay? Di ba ang ano nga nung kay... This is what I don't understand. This is mga nagmamaliit ng pulveron issue. Okay? The reason why it is a very, very important issue and the reason why this government must address that issue, kasi nga po, kung totoo yan, di ibig sabihin may something na maluwang dyan sa utak mo. Ngayon, pag nagde-decision ka, na addict ka, mapapahamak ka din. Ito sabi nung comment, ito rin pangalan nung nung biglang na nag-agree sa akin, si Tedan. Si Tedan, oo. Nung una, inaaway-away ako, di ba? Umakyat ka, Tedan. Tapos nung nag-uusap na, biglang, agree naman bakit nag-agree ka na sa akin? Nakakaaliw dyan. Di ba nagpunta ka na nga ng China, ganyan. Tapos hindi ka na nagtitiktok. Dumadaan pa yan sa live kung sinahanap ka. Andiyan ba si Sas? Andiyan ba uli si Sas? Di ba ano yan, ex-police ata yan si Tedan or something like that. Pero the bottom line kasi niyan is itong addict issue. Tama ka, Joey. If you remember, during Pinoy's time, ang issue sa kanya ay meron siyang psychological condition that is going to affect his condition, and it remained. It is an issue that was not addressed properly. Yes. Si Digong, ang issue sa kanya is may sakit siya at hindi niya na kayang gampanan yung trabaho niya, kaya kailangan bumaba na siya sa pwesto. Pero si Digong kasi, barubal din kasi ito si ang ating mahal na matanda. Nung sinabi na di ba, nung may direktamo, saka mamamatay, may cancer po ba kayo? Sabi niya, mamamatay na ako. Ano naman ngayon? Kung namatay ako, nandiyan naman si Lenny. Si Lenny. True. Di ba ganun yung parating, mamamatay na si Digong, kaya ibigay na lang niya kay Lenny kasi hindi niya na kaya, di ba? Yan yung issue nila. So, every president has an issue on why they wouldn't be able to accomplish their job. Kay Gloria noon, ang issue sa kanya is yung mga corruption scandal, yung Hello Garci, ganyan. Pero kasi yung kay Gloria kasi, it's yung mga tao kasi na, alam na namin ng mga presidente magnanakaw, pero ano bang kaya nitong gawin? Ano bang kaya nitong resolvehin problema? Kailangan you need to show results kasi, na kahit, kasi the people will really understand that you are dirty, no? Pero, maging deserving ka naman. Diba? So ngayon, ang issue ngayon kay BBM na hindi mamatay-matay is the pulveronic emerald. At meron pang... Kumpara dun sa issue ni GMA, at saka kumpara dun sa issue ni Pinoy, ito kasing kay PBBM, it is easier to debunk. It is easier to debunk. Yung kay GMA, I mean, anong ide-debunk ko? Binagbibintangan niyo ako ng corruption and whatsoever, ganyan.
i-debunk ko dun. Di ba, it's a long process to prove that, that there is corruption, kineme, ganyan. Mahaba yung proseso noon. So, kumbaga parang, sige, nandyan yung parang duda na, merong corruption ng mga nagaganap and whatnot, ganon. Pero kasi, mahabang proseso yun bago talaga magkaroon ng kwentas klaras dyan sa corruption issue na yan Ngayon yung kay Pinoy, na psychological, parang kay Pinoy, ganon. Meron din namang mga may proseso ring dapat pagdaanan, and I don't think it was seriously pursued na parang, Mr. President, pwede bang to make sure, 'di ba, na kumbaga nandun lang talaga sa chismis level Nandun lang sa level, wala naman talaga yung parang formal na action na sige correct me if I'm wrong wala talagang formal action asking him to undergo a psychological psychological test, ganyan. Dito kay PBBM, sabihin na natin na nandun siya sa allegation level, nandun siya sa chismis level. But it is something that can be debunked way easier than dun sa issue ni Pinoy at saka ni GMA. Ang problem din kasi dito is besides sa pulveronic is the role of the first lady in the government. Kasi wala siyang special designation. Ngayon, ang nagiging chismis is just making decisions. And that is a problem. At hindi pa rin yan matapos-tapos yung issue na yan. Kasi nga, parang it's an open secret na to everyone that she is a decision maker in the government. And that is a problem kasi hindi ka naman parte ng gobyerno, girl. That is a problem. You don't have any position. You're not an elected official. You're practically a wife. Correct. And then ang chismis is she's making important decision on a lot of aspects. And that is a problem, girl. Correct. And this contradicts yung kanilang mga statement during the campaign period na she's not going to make pakialam on anything about politics. 'Di ba? Kasi yun yung nila nun pero ngayon, she is very involved. And ang nag-expose din yan, I see, Mark. Ni Marlica. Oo, correct. She is very, very involved. Although, ang tawag dito, merong matagal ng video. Parang kakakasal lang yata nun ni PBBM. Yung interview niya with Chris Aquino and Arnel Ignacio. Yung tinanong na, sabi ni CBBM, actually yun na. Congressman na nun si PBBM. Tapos sabi ni Chris Aquino, your wife is a lawyer, kineme, ganyan. So ang tawag dito, kumusta yung ninyo? Kumusta yung para sa trabaho, ganyan, eme. Actually, sabi niya doon na yung trabaho niya sa Congress, talagang maraming bagay doon na kinukonsulta niya sa asawa niya. Kasi nga lawyer nga yung... Oo. Actually yung asawa ko, ganyan. So, criminal lawyer siya. Ngayon, nagta-transition na siya into, corporate yata. Basta nagta-transition siya ng practice niya during that time. Merong mga ganung pang pa-etchos nun si PBBM. But it was made clear that at that point, as early as congressman pa lang, si PBBM, nagko-collaborate na silang mag-asawa sa mga decisions. Pero girls, magkaiba yung pagiging congressman sa pagiging presidente. Malaking difference. But if nung time na yon na congressman siya, nagko-collaborate na silang mag-asawa, hindi malayo na kasi, hindi malayo na meron talaga, marami siyang decision pa rin ngayon na may say yung asawa niya. Kasi sa Congress, wala namang chain of decision making. Kung
congressman ka, kahit sino gusto mo kunin, makapag-consulta ka, pwede. Pero ang presidente, girl, may cabinet. Nagigets mo? Merong, ito nga ang binigyan ka nga ng ng eksena na these are the people that would be your alter egos, who will be, ang chismis nga, di ba, na even, na overpower even cabinet decision ng isang cabinet set, or nakikialam siya sa, doon sa, chain of the, parang, ay, sis, kasali ko, parang gano'n. Oo. Sis, alter ego ka ng presidente. Ang alter ego ng presidente, girl, ay cabinet secretaries. Oo. Diba? Yan ang alter ego nila na bakit kailangan merong approval ni Emerald? Hindi naman siya kasama sa... Meron din siyang video no na lumabas. Yung sinasabi niya, yung nagka-clarify siya na wala siyang kinalaman sa appointments ng mga ng mga men in uniform. ISAF. Na ISAF. Oo, yung sa ISAF. Ayan. Diba? Yung parang she has to make a video na, ay, wala akong kinalaman dyan, at kapag ginamit nyo ang pangalan ko, sasabihin ko talaga sa asawa ko na huwag kayong i-appoint. Medyo parang negative pregnant yung parang sinasabi niya na sinasabi nga niya nung time na yun na wala akong kinalaman dyan. At pagka pinilit ninyo na meron akong kinalaman, sasabihin ko na hindi kayo i-appoint. pero that video was surprising to me kasi wala nga akong naririnig na issue about appointments about ISAP na involved siya. Nalaman ko lang na meron palang issue din, nagkaroon siya ng video. Kaya nga sabi ko, why do you need to make this one? Wala namang pumuputok na issue about ISAP appointments. So, kaya naloka ko na, and napaka-ad hoc pa nung video. Kailangan talaga maglalakad ka sa field, magla-live ka na nakapambahay ka pa na parang, Bex, hindi ba pwedeng, okay, communications team, paghandaan niyo ako ng Emerald, mag-aayos ako, magaganyan, magpe-press con tayo. Kailangan talaga mag-live talaga si ate, di ba? Pero, bakit ka nag-live, sis? Na parang, dito mo rin makikita kung gaano ka-weak ang communications team. Kasi, if I were in the communications team, I will not consent for it to be released in public. Yung live niya na yon. Kasi unang-una, madam, alam mo yun, kaya makita mo yung communications team is they're not strategists kasi they cannot tell the first lady na, madam, this is going to be bad for your image dahil contradictory yung message ninyo. Bakla kahit naman siguro grade 5, malalaman na contradictory yung message niya. And true enough, that is the number one issue doon sa message niya. Sinabi mo lang kinalaman sa appointments. Pero if I've heard that you're using my name, I might tell my husband not to appoint you. Hindi ba siya ganun power ng in-hold? Ganon. Actually, ako naman never akong nagduda na Never akong nagduda na may power talaga yung first lady sa decision making ng president. I think built-in na siya talaga. Yung kumbaga parang, kasi inamin naman niya in the past na talaga nagko-consult siya sa mga legal issues sa asawa niya and the question is yung extent nung power niya, extent nung influence niya doon sa decision making. Hindi, the problem kasi doon, Joey, is if you have that kind, kasi every president has people that they listen to. Besides the cabinet, meron yan. At yung mga taong, meron siyang circle na pakikinggan. These are the people na hindi mo makikita in public. Nobody knows who are they. Kasi nga, the president would like to make sure that they will not be affected by anyone. Hindi mo sila malalapitan.
they're going to be very, very secret. Alam mo yon, malalaman mo na lang yan siguro after mga confident ng presidente, ganyan. Maraming ganyan, si GMA may ganyan. Nung in-interview ko siya, sabi niya meron siyang circle talaga na kinokonsult. Pero hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino. Pero meron. So, hindi mo alam. That's the point, no? You protect them from the public. You don't reveal them to the public. At minsan, hindi mo rin alam kung ikaw yung kinokonsult ng presidente. Hindi mo rin alam kung ikaw yun. Gets mo? Kasi nga, the president would have people na makikinig siya because this is someone worth listening to. Pero alam niya kasi na hindi ito maapektuhan ng political emirate sa loob. Ngayon, if that is the position of the First Lady, they should have kept it that way. And they should have not let her be so visible in the decision-making tree. Dapat ginawa nilang super clandestine talaga. Yes. Na ikaw talaga yung na parang, alam mo yun na, alam namin na merong ka, pero hindi namin alam na gano'n ka pala ka-influential. Alam mo yung, pero ito girl, kasi nakabalandra ka eh. Diba na parang, everyone knows na pag hindi ka approve nila, hindi ka ma-approve. Parang gano'n na yung eksena, diba? So, the issue there is that you are so visible in the decision-making tree. And then, you have, ngayon, pag nagkaroon ng desisyon ng presidente, ang tanong ng mga tao ngayon is, si BBM ba talaga yung desisyon? And it makes the president appear emasculated. So, mukhang talaga siyang very, very weak. Diba? Nagmumukha siyang very, very weak because of That's the thing. And ang kasi niyan is, kaya nga itong mga ganitong mga confidant, no, hindi nire-reveal ng mga presidente who they are. Hindi mo rin malalaman. Minsan hindi mo rin mararaman, ikaw pala yung confidant. Alam mo yun? Kasi nga they would like to protect the independence of the confidant. Kasi nga, yun yung i-consult nila. Gusto nilang makakuha ng objective view. Kasi even cabinet secretary mo na yan, hindi ka pa rin makakakuha ng objective view. Kasi nga, these cabinet secretaries would like to remain in power somehow. So, pwedeng yung decision nila is because they would like to give a favor to someone, ganyan. So, yung presidente, gusto niya pa ng other opinions na hindi involved doon sa political process, nothing to gain, nothing to whatever. And that is the problem. Kung ganun yung role nila, they should have, ang naging structure is, she's outside of the process so that she would have an objective view of what's going on, and then the president would concern her na, okay, I'm gonna lay you down the facts, plak. What do you think? Ganon. Naging super admin siya. Yes. Naging super admin. Something that they also have to, respond. And it's too late. And it's too late to rectify it. True. Na parang, kasi ngayon, ang impression na ng mga tao na you're not running your government. Ang nagpapatakbo yung asawa. And, girl, if you have already reached that kind of, sa mga taong bayan, you might be in trouble. Diba? True. Kasi you're so visible na parang, why are you that visible? Kasi kung ang intention lang naman, kaya nandyan ka, para magkaroon ng objective yung presidente sa gobyerno niya, you should not be involved in the decision-making process. Kasi if you're involved, you're not gonna be objective kasi nga, involved kasi decision-making process, definitely, yung magiging payo mo would benefit you. Diba? Yun listen up. Yung live nyo nila Maharlika, Bagong Lipunan, at saka ni Pebbles,
na-surprise ako dun sa, well, naririnig ko na yun, naririnig ko na yun, kasi sobrang outsider naman kasi ako talaga eh. But, dun sobrang linaw na, you mentioned na, during the campaign, you never talked to BBM, it was only FL. Kasi yun parang telling yun eh, dun sa parang, okay, so ganun pala siya ka-involved. So, ibig sabihin, kasi, Glenn Chong is also saying the same thing, na the entire time, ang kausap niya at sila. Hindi si Vic, hindi BBM, hindi si Vic yung sinabi ko. I never talked to Vic Rodriguez at all. Hindi. Ang dito, nung nasa HQ kayo, ang kausap niyo lang nun, si FL. Hindi niyo kausap sila tama ba? Sabi niyo nung time nung campaign, it was all FL. Never niyo kausap si PBBM. Hindi, ako nakausap ko na naman yung si BBM. No? Pero kahit naman si Maharlika nakakausap niya si BBM, pero ang context kami noon is, may nagtanong kung ano ba kayo ni Vic? Ano ni Vic? Sabi ko, wala nga yan si Vic, kasi nga, I never talked to Vic Rodriguez at all during the campaign, etc. Ang kausap ko lang noon is si Lam. I cannot even remember if I actually saw him sa SMNI debate. Pero if ever na nakita ko siya, it was during the SMNI debate. I never talked to him. Like, kaya nga sabi ko na parang, bakit yung ini-involve dyan? Hindi ko nga kilala yan. I don't even have his phone number. Or I'm not even his friend on Facebook. Nothing. Actually, nung I think a few weeks before I left for China, yung Partido Federal, kasi nga may faction na sila dyan. So, parang, baka pwede kitang meeting, ganyan. Sabi ko, no, I don't want to, kasi hindi ko naman alam yung mga pinag-aaway niyo dyan. I don't wanna get involved. Na parang, meeting na parang, if you want my view, go ahead. But I'm not gonna be involved there. I'm gonna give my opinion, but I'm not gonna be there, ipaglalaban ko kayo or whatever. I'm not like that, no? If you like my opinion, I will give it. And if you like my opinion, I can share it to the public. But bottom line is, it has to be my opinion. Nagets mo na yung sinabi ko sa'yo, Joey, na yung ina-explain ko sa'yo yung landscape ng social media. There are those na lalapitan ka, o itong sabi, pero there are those na kailangan, you have to insist na I have my opinion. If you would like it, go ahead. If you like my opinion, I can share it to the public. Ganon. Kasi yung mga gusto ko magbayad, hindi naman ganon. Diba? Ang gusto nila, sabihin mo yung gusto nila. Diba? Di ba pumili ka ng parrot? Diyos me. Hindi. Edi mag-hire sila ng trust. Pero the problem kasi niyan is walang virality. Once may contract yan eh. Gaano katagal sabihin? Ano lang mga 2 weeks, 3 times. Bakla pag tumagal yung issue ng 3 buwan, bakla ang taas ng bayad yan. Mauubos yung pera mo, hindi mo pa natitibag yung opinion eh. True. Diba? Diyos me. Ayun. May na-mention ka nun na yung meron kang post nun na I was ashamed to be part of whatever part I took during the campaign. I was ashamed to be part of it. Dahil nga dun sa mga budulan na nangyari. Di ba meron kang post nun at one point na nag-apologize ka to everyone that because I was a part of this budulan na
hindi mo talaga gusto na balikan yung part na yon na you were instrumental in supporting. Kasi syempre malaki rin naman yung platform mo and everything. Well, it was my only regret in my life. Mm-mm. Kasi every time na may tinatanong ko ng mga Miss Universe question, what's the greatest regret in your life? Parati ko sinasagot is, never had any regrets in my life. Talaga. Ngayon, after, in my 41 years of existence, I never had major. So parang natigil na yung Venus Ra moment ko na ngayon meron na ako talagang sure ako na kasi for me a regret is something na yun talaga yung pinaka-regret ko. Kaya nga sabi ko na, and I'm not asking for forgiveness or whatever na I deserve to be, I deserve to be to be bashed, to be whatever, to have been part of whatever is going on right now. Kasi nga, tama sila, di ba? Naalala mo nung EDCA, lumabas, paano ka binudol, hindi mo naman binoto si BBM. And I know where that came from. I know who you are, no? Girl. Yun ang sabi ko, girl. Kasi yun ang parating nila sa akin, hindi naman butante yan, hindi naman butante. Kasi nga, paano ko magiging botante? Uuwi ako from the Netherlands. Ano yan? Tapos ng registration, paano ko boboto? Which is, in a way, na I'm good na hindi ko siya, I never used my vote for him. But the point is, I have been so vocal in supporting his policies during the campaign. And a lot of people were influenced in one way or another because of what you said during that time. Yeah. So parang, alam mo yun, kasi binalikan ko yung mga posts ko nung defending his policy positions. Ang laki pala ng engagement, as in todo. So, maybe in a way, no, I'm not saying na I was 100% behind the success, pero in a way, I have been instrumental. And that is my only regret in my life so far. And it parang, ayun, na parang, I thought na I could live my life without regrets. But now I do have one. Bad trip, sobrang bad trip. Pero in hindsight, may mga red flags talaga na we just chose to ignore nung mga panahon na yun. May mga red flags talaga. Tapos, hindi, may mga red flags about some things, pero I never thought it would be about policy. Yeah. Gets mo? I never thought that it would be about policy. Na yung mga policy positions mo nun, babalik, ay bigla ko pala magiging. Doon. Nang i-implement po pala yung policy nila. Correct. Nadarating pala tayo dun sa ganon. Darating pala tayo sa sitwasyon. Kasi wala naman akong pakialam sa internal politics ninyo, no? Because, girl, I'm not naive. No? I'm not politically naive. Talagang meron ganyan, talagang kagatan sa loob, eksena, ganyan. Pero you stick to your policy positions. That is that is the thing, no? Bakit bigla ako nag-iba ng policy? And I think itong ginawa nila kay Inday, if there's anything else na nangyari ng 2023 na lumabas na talaga ng bulagaan, itong nangyari kay Inday. Yan. Ito na ang major. Ito na ang major, correct. Kasi talagang it's so obvious. Kasi diba, we are all listening to the 125 million confidential fund. Tapos ang lumalabas ay ang takaw ni Sara. Pero tayo parang, mga Bex, sandali lang. Ang nagbigay ng pondo is yung Office of the President. Ang nag-release noon ay Office of the President. And then they released it 19 days before. In the middle of December, di ba? Bakla, if you are the decision maker, pwede mo bang sabihin sa kanya na, Bex, pwede bang next year
ka na lang mag-request, babackupan ko na lang yung request mo ng confidential fund. Pero ngayon kasi, we are already half na ng year. Doon ko nakita na tangina, she was fed to the wolves. And ang nakita ko nun is, after she gave way to you, alam mo yon na parang, ang katumbas kasi nito is, it's not the direct analogy, but I hope that you can get the point. Do you remember when Mar Rojas gave way to Pinoy? The only difference is, Mar Rojas never had a chance to win against the big names during that time, Villar and Erap. Imagine how can you beat Villar and Erap and you're only Mar Rojas. Pero ito kasi, si Inday yung sure win. Actually, ang gusto na nga ng mga tao nun, Duterte. True. Bakla, ang weird, di ba? Napaka-surreal. Na Duterte. Pero kasi may delikadesa kasi sila. Correct. Ayaw nila si Inday kasi nga, bakla, delikadesa. Yan ang ayaw masabi ni Digong. Digong, sabihin mo na. Ako na magsasabi. They don't want Inday to succeed right after Duterte because delikadesa. Although it is allowed, delikadesa pa rin. Kaya dun ka mapapabilid sa mga Duterte. So it's all about delikadesa, mga kababayan, no? It's all about delikadesa kung bakit hindi si Sara ang sumunod. They don't want that. That's the thing, no? Na ang sama sa panlasa na after mo anak mo. Presidente yung pinag-usapan dito, this is not mayor, this is not this is the presidency. So sure win na yun. At nung kampanya, lahat ng speeches ni Inday, iboto niya si BBM. And you never went out to say anything to defend Sara? Why can't you just say na ako ang nagbigay niyan? Akin yan. Huwag niyo siya. Can I take a bullet for Sara Duterte? That for me is like, power revealed your character. True. Actually, yun yung sobrang kadiri na, lahat kasi diba, they were saying na, hindi si, BBM, mabait na tao yan, and whatsoever, ganyan. Sabi ni C.A. Fel, Digong was pushing for Inday against BBM. No, he wasn't pushing. Sabi lang nun ni, wala siyang sinasabi, di ba, sinasabi nga ni Duterte noon, huwag ka nang tumakbo, hindi to para sa babae. Hindi to, she was not actively pushing. Kasi nga, delikadesa, that's all there is to it. Maniwala kayo sa akin. Ako na nagsasabi sa inyo, mamatay man ako ngayon, magkatiti man ako, kung nagsisinungaling ako. Diba? Pag mag-live uli sa'yo si Digong, tanong nyo kay Digong na kung nagsisinungaling ako, na hindi delikadesa ang dahilan kung bakit hindi si Inday ang tumakbong presidente. May delikadesa ang mga Duterte. Ano ba? Hindi nyo ba? Tingnan nyo yung kanilang history. Sa part rin ni Inday, I mean, she was the one leading the survey before. Yeah. I mean, kung gusto rin ni Inday, let's say sabihin natin na ayaw nung tatay, pero gusto ni Inday, diba? If she really wants it, she can actually get it. Delikadesa nga. It's all about delikadesa. Alam mo yon? And kasi naman, nung panahon naman kasi na yun, na, okay, alay naman tayo, ganyan. And basta malalaman nyo na lang, pero yan ang number one reason kung bakit
Hindi Bakit yang si Inday ay hindi nagpresidente, delikadesa? Nakikita nyo ba si Inday na mga anak ni Duterte na nakikialam sa gobyerno niya noon? Nada. Nakita nyo ba si Hanilet na active sa Malacanang? Hindi, yun ang ano niya, number one, may delikadesa sila. Now, the thing is, they have principles eh. Di ba sabi nga ni Sara, no, hindi po pwede tayong dalawa. Ayaw nga nila yung Duterte na ticket. Di ba? Kasi nga, sabi nga ni Sara, ay nako, may kasunduan kami ng tatay ko, na iisa lang ang tatakbo sa amin sa national politics. And true enough, iisa lang yung tumakbo. May delikadesa nga yang mga yan. Yun lang number one reason dyan, no? Of course, merong other complementary reasons, like hindi pa, sabi ni Inday, hindi pa siya ready, she would like to, which is true as well. No? Kasi Inday was only active then sa Davao. Hindi pa ganun kalawak yung kanyang experience sa national. Pero kasi that's the thing eh, everyone was like thinking about the succession. So everyone thought na it's gonna be Sara. Pero the people behind, sabi, ang number one concern nila noon is delikadesa. Bakla, that's number one nepotism. Ang i-recommend mo sa papalit sa'yo ay anak mo. Oo. Nagigets nyo ba? Girl, dito mo hahangaan yung mga Duterte, may delikadesa, ang mga pota. True. Remove your being a Duterte supporter. Look at it objectively. Ang sama sa panlasa, the father would be recommending the daughter to be his successor as president. It doesn't. And it's going to come back at them. No. Well, kung nangyari yun, it's gonna come back at them like it's not gonna leave them. Yung decision na yun. Sabi ni Bongo pala dapat tayo. Hindi nga tatakbo talagang presidente si Bongo. Huwag kayong gumawa ng mga istorya. Bongo only ran for president because Sara ran for VP. Oo. Alam nyo, eventually, this will all make sense to you eventually. Okay? It's not yet time for you to understand. Pero all you have to understand right now is ang mga Duterte ay may delikadesa. Remember, this is the president when he was a mayor, when he was a congressman, offered to resign because ng bugbog ng security guard ang anak niya. Gets ninyo? Nagigets ninyo na ang konsepto ng delikadesa. May delikadesa tong matandang to, no? At ang mga Duterte, they have delikadesa. Yun lang yun. Bastos ang mga bunganga niyan, bargas ang pagkilos, pero meron silang capital D. Dick. Charot. Delikadesa. Yung nangyari yung sa confidential fund na yan, tawag dito, for me, yan talaga yung huge turning point when it comes to galit. Kasi talagang betrayal talaga. Yung nangyaring budulan na to, itong nangyaring mga lokohan na to, napaka-vicious. Even sa standard ng mga ng mga buwaya, napaka-vicious niya talaga. Sobra niyang vicious na kita mo, look at how the delicadeza of the matanda worked, ha? There was a Senate investigation involving his son about shabu shipment. Duterte has the power to stop it. Pero the investigation. Pinaten niya, umaten ka. Dahil nga may delikadesa yung matanda. Hindi ba kasabi niya? You should attend and explain yourself. At sabi pa nga, di ba, kung involved yung anak ko, patayin niyo.
Di ba yun yung ano niya? So, you have to understand this. So, wag niyo i-inject yung feelings niyo, sana si ganyan na lang, sa ganyan. Or mag-i-invento kayo na, kasi naman si Inday, hindi siya nakinig sa tatay, hindi ka... Girl, may delikadesa ang mga Duterte. This is about delikadesa, no? Matagal na to si Digong sa serbisyo, 20 years itong patuloy sa public service na walang hinto. Alam niya yung mga ganyang usapin ng delikadesa. Yes, merong mga ganyan yan. Kaya nga, di ba, at nakikinig yung mga yan, yung mga tao niya. Remember, nung nanalo yan, si Chris Aquino, gusto niya, siya yung parang isa sa mga una mag-i-interview kay Digong. Girl, nagreklamo kami. Yung mga supporters, baka hindi tinuloy yung. Naka-schedule na pumula sa Davao. Nasa Davao na si Chris Aquino. I-research nyo yan. Yung, 2016, December ata or whatever. Bakla, lahat kami. Patay na ang karir ni Chris Aquino, wag nyo nang ibalik. Bubuhayin pa. Kasi pero kung yun nangyari yun, no? Talagang grabe. Mare-revive talaga yung career ni Kita nyo, sabihin sa inyo, ilan ang kamag-anak ni Duterte ang nasa gobyerno niya nung presidente siya? Ilan? Can you name? How many? Sino ba yung mga kamag-anak niya in the first place? Exactly. Sino yung mga kamag-anak niya in the first place? Di ba meron pa siya kamag-anak, yung Noel Duterte, na away-away siya? Actually, lang yung kilala kong kamag-anak niya, yung Noel Duterte. Pero, nahuli pala yan. Kasi gumagamit siya ng Duterte, nahuli siya ng traffic violation ata, pero may Duterte play. Bakla, galit na galit ka sa tito mo, pero nakinabang ka sa... Ginagamit mo yung power niya. Pero yun na nga, the word that you should remember to understand everything that's going on is delicadeza. Okay? That's also the reason why this administration is hated so much by a lot of people right now dahil wala silang delicadeza. What happened in the 2022 election, 2021, all the decision-making process kung bakit hindi si Inday ang tumakbo, bakit ganito, bakit ganyan, delicadeza. Nagigets? I-get nyo yan. Delicadeza. So, the issue right now is yung ginagawa nyo kay Inday. Bakla, this is like, bakla, nasan yung delicadeza ninyo? True. Grabe yung ang tawag dito, grabe yung, there were so many opportunity para magsalita yung, grabe yung bira kay Inday dyan sa confidential funds na yan. Kala mo siya yung nag-commit talaga nung parang siya yung nag-betray kay Jesus. Dyan sa 125 million na confidential fund, kung i-vilify siya, di ba? Para daig pa niya si Judas, di ba? Ganun yung naging dating. And, all those issues, all those black propaganda against Inday will stop kung nagsalita ang presidente. Di ba? But did the president speak na to defend the fund, kahit nga mismo hindi si Inday but to defend the fund kasi siya yung nag-approve nun diba? There's nothing. So parang at that point, na talaga yung nakakagalit yung betrayal. Hala, nakiusap-usap kayo dyan, diba? Kinuha-kuha, pinilit nyo ikaskas yung mga braso ninyo dyan sa mga Duterte para bumango kayo ng bonggang-bongga. Pagkatapos yung ganitong issue, ganito kababaw na issue, you cannot, diba? You cannot say
something about it, which is, yan ang ano by yan. the way, was your action to begin with, diba? It Yan, would not be yan possible ang, without you acting on it. yan ang number one na it's a real Filipino value, no? Delikadesa. Wala ka bang delikadesa? No? Yan ang kailangan tandaan at ibalik ng mga Pilipino, yung delikadesa ba? That's all you need to reflect on, to understand everything that happened. Delikadesa. That delikadesa is possible. Nakita natin yun sa mga Duterte. At kung yung mga politiko natin ngayon ay hindi kaya magpakita ng delikadesa, dapat sasampalin natin sila na, huy, dapat meron kayong ganito. 'Di ba? Delikadesa naman magpakita ng resibo. Delikadesa naman na maging accountable kayo dyan sa mga actions ninyo. Delikadesa naman na pangatawanan ninyo yung mga pinagpapangako ninyo sa amin nung eleksyon. Ang kakapal na mukha niyo, mga putang ina nyo. Nakamute ka, be? Ayun nga yun, na wala ka bang delikadesa, na, you know, you cannot buy delikadesa. No matter how rich you are, you cannot have delikadesa just because you have money or you belong to a rich clan. Delikadesa is delikadesa. Okay? Like for example, yung kinuha ko sa Deep Probe, nobody knew that I would be one of the panelists. Kasi it was only arranged when they thought na, when they heard na I'd be going back. And then they only heard it, I only heard it a week before. So kinuha nila ako, no? And nobody, and it wasn't announced yet, kasi nga natatakot sila baka may mga mag-back up baka mga mag-back out, marami kang mag-back. Dahil ikaw yung dahil isa ka sa mga panelists. Oo, ganyan. Kasi nga may mga nag-back out na nun kasi originally si RJ. So pinagbigyan yung nag-back out na yun, tinanggal si RJ and somebody else. And then, yun na nga, kailangan nilang kumuha. So, kinuha nila. So, nung nalaman nila ako, anchor naman ako sa, may program anchor naman ako, so kinuha ako doon. Nobody knew it. Even RJ didn't know it. I didn't tell him. Because that's delikadesa. Bakit ko sasabihin sa'yo? Kaya nga nalaman nilang nila a day before, di ba, nung in-announce na ng SMNI yung mga panelists. Andun na. So, parang it's nothing. Tapos yung mga nagsasabi na scripted, no, it wasn't scripted. Yung SMNI debate. So, as far as I'm concerned, my questions were not scripted. I never knew what they were going to ask. I never, because it was a very spontaneous thing. Kung ano yung mga sasabihin mo, ganyan. And truth be told, there was even a request to extend. This was not from the BBM camp. Na i-extend yung portion ni BBM. Kasi nga ang taas yung viewership. And ang sabi namin na panelists, and it was Clarita who asked us, may nag-request na i-extend daw. Sabi niya, ako ayoko. Sabi niya, ako ayoko. Ako, ma'am, no. Ang rule is every presidential is 1 hour. If you cannot present for 1 hour, problema mo na yan. So kaya hindi na siya na extend. Pero there was actually a request kasi nga ang taas ang viewership noon nung si BBM na. So why would you cut out an opportunity for that, diba? So, ayun na nga. So, hindi na siya in-extend. Sabi namin, no, we don't want to. So, that's it. So, basta the keyword is really delikadesa. And ang delikadesa is, this is really when you show that you are true to your word. True. Meron yan sa Chinese philosophy,
one of their famous philosophers, ang kanyang panuntunan sa buhay is action and knowledge are not separate. Pero this concerns ethics. What you know can only be demonstrated by what when you do. Hindi, sabi niya, it's a one whole movement. Hindi mo po pwedeng sabihin na bawal magnakaw and then ikaw ay magnanakaw. It means na you don't actually know the principle. Kasi knowing is demonstrated by doing. Si Wang Yaoming. So, and he is very famous even in Japan, in Korea. So, siya talaga yung tinitingala ng lahat, even by Mao, by Chiang Kai-shek, etc. That is the equivalent of delikadesa. Yung sasabihin mo na na hindi ka kailanman makikiisa sa layunin ng CPP, NPA, NDF, tas bigla kang makikipag-peace talks. Diba? Hindi, parang, ano ba yung bago dun sa peace talk? Wala namang bago. True. Sana kung may bago may i-present sila na ito ang kakaibahan ng peace talk sa ito, sa ibang peace talks ay ito. Pero you never package it that way. Ang sinabi mo, exploratory talk. Bakit ka mag-exploratory talk? Halos ilang decades ka na nakipag-peace talk. Anong i-explore mo? Alam mo na kung ano yung gusto nila. Correct. Bakit may, anong i-explore mo? Hindi mo alam. Exploratory talk is only for something wherein you don't know yet. Diyos mio, Santissima Trinidad. Yan ang walang delikadesa. Yan yung pinakagarapal, no? Diba? Na parang, ngayon, wala nang follow-through yung peace talks. Wala talagang follow-through kasi after nun lang magsabi ng ganyan, sunod-sunod yung atake ng AFP. Diba? Yung Afghan refugee. Oo. After nung, di ba, nagkaroon ng exploratory talk sa Norway. Pagkatapos, nagsalita si Inday Sara na, Apo BBM, paki-review naman yan, decision mo na yan, ganyan. Pagkatapos, itong Congress, di ba meron silang mga House resolution supporting the kinembot-kembot ng tungkol sa amnesty at saka sa peace talks na to. And then, after that, nagkaroon ng enkwentro sa Balayan, Batangas na namatay yung isang sundalo natin. Kaenkwentro nila yung NPA. And then after that, sunod-sunod yung success ng AFP sa pakikipaglaban sa NPA. Pinaka-recent nga yung merong 11 na namatay na NPA. And there are other operations din na mukhang rumeresbak ng bonggam-bongga yung mga military men natin against NPA. I think may telling rin yun sa kasi bakit akala ko ba may peace talks? Bakit G yung AFP? 'Di ba? Bakit sila laban na laban at bakit sila gigil na gigil akala ko ba nag-exploratory talks? Bakit nanghihingi ng ceasefire ang NPA? Tapos hindi nag-react ang government. Akala ko ba nag-exploratory talks kayo? Hindi nga. There is a science. There is a science behind military operations. You will not stop an operations if you are already on the throes of victory. Bakla, you will never activate the military if you're not convinced that this should be resolved in terms of might. Gets yun na. You'll
activate the military if you are not convinced that this is something that you can win by might. Mm-hmm. Actually, ang sabi ng mga tutubi sa parang, ang sabi ng mga tutubi sa parang, while gustong i-honor nitong nitong administrasyon yung exploratory talks, it really did not sit well sa mga sa mga military personnel natin. Natatawa si Adrian. Ayun. Especially yung mga nasa operations. Kasi bakla. Ito na nga lang yung win eh. This is a clear win. Can you imagine kung yung Marawi nagkakamatayan na biglang nag-offer yung mauti ng peace talks tapos hindi ko nakipag-exploratory peace talks? Do you really think that the people who are involved there would be happy? Correct. Oo. Inactivate mo na kami. Mm-mm. Namatay na kami. And we're winning. Sana, makipagganon ka. Kung hindi ikaw yung clear na winner. Mm-mm. Bakla, you are the clear winner. You are, bakla, kahit ipag-ikot-ikutin mo yung mundo, it's clear. Mm-mm. Nagigets nyo? Ayaw ninyong itigil yung digmaan ninyo. Pinagbigyan kayo ng gobyerno. Hindi nyo natalo yung gobyerno. Mauubos na kayo, mapupulbos na kayo. Tapos bigla yung gobyerno, mag-exploratory peace talks. Ang sakit sa bangs! Diyos me. Ayan. Pero tingin ko natulig yung administration dito at saka yung House of Representatives. Kasi biruin mo, it looks like with the recent development nga ng mga operations ng AFP at sinususog talaga, pinagpapapatay talaga nila yung mga NPA. Itong mga nakakaraang nag-anniversary yata sila ng 26. Pinagpapapatay talaga. Feeling ko natulig tong administrasyon at saka tong kongreso. And they kind of felt na ay putya, galit nga yung AFP or Hindi, kasi nga mga Bex, logic. Kaya ka nag-armed revolution because you think that you cannot get through peaceful processes what you want. Mm-mm. Ako naman, okay, if you think that you can achieve it, go ahead. But the problem is, pucha, 50 years na kayo nagaganyan. So even from a military sense, ang military kasi objective yan, no? If they're gonna stick to their science, they would see it. Pero pucha, napaka-desperate nyo na. The only ones that you are able to recruit in your armed revolution are young people. Baka nakakapag-recruit pa sila ng professional? Nakakapag-recruit pa sila ng ano? No, because it is a lost cause. That's why this armed revolution is a faux pas. It's not the same kind as the armed revolution of Mao Zedong kasi yung kay Mao bakla. All forces of society rallied behind him. Kaya nga siya nagtagumpay eh. The problem kay Joma, at first, they rallied behind him. And eventually, kumala sa kanya, like
for example, si Rigoberto Tiglao. Bobby Tiglao was a high-ranking official in the CPP-NPA. Nakulong nga yan eh. Tapos pumalag siya kasi nga, ang sabi niya, ang turning point niya is nung nalaman niya talaga na si Joma Sison ang may pakana nung Plaza Miranda bombing. So, which is also the turning point of Victor Corpus, diba? Sabi niya. Yun rin yung turning point niya, kaya pumalas din siya. So, yun yung ano. And true enough, if you see the development of the Communist Party of the Philippines, wala ka naman sa kanilang naririnig na about progress, about technological progress, about modernization. Bakla, they are the number ones against, they are the forces number one against sa jeepney modernization. True! Just me. Nakakaloka sa sa TikTok yung mga bata ang tatapang dyan. No to jeepney phase out daw. As in. Just me. Parang pero yung kasi ang kasi nila is argumentum ad misericordiam, no? Oo. Na kawawa naman kasi yung mga jeepney driver pag tinanggalan ng trabaho, ganyan. Bakla, that's una-una, you have to take the interest of the society as a whole. If it will require that your job will be phased out for the system to be efficient, bakla, sorry ka. Oo, correct. Correct. At saka actually ako sa totoo lang, uta ako dyan sa mga klaseng ganyang art. Eto nung nung nagsa-start pa lang akong live sa TikTok. Yan yung isa sa mga gigil talaga ako sa mga harapang confrontation. Yung parang, kawawa naman, ang daming namamatay sa gutom, yung mga ganyan. Diyan talaga ako gigil. Kasi parang, bakla, pwede mo sa akin kung sino yung mamamatay sa gutom, bigyan natin ng pagkain. Ay, hindi ko gets na parang, nagdudugo yung puso ninyo, pupunta kayo sa kalsada kasi merong namamatay sa gutom. Tapos ang unang order of business ninyo, mag-rally. Hindi ba dapat, pagka merong mamamatay sa gutom, ang unang order of business ninyo, bigyan nyo ng pagkain yung mamamatay sa gutom. Okay? Pag yung kapitbahay mo, mamamatay sa gutom, hindi yun kasalanan ng gobyerno. Kasalanan mo yung putang ina mo ka kasi ikaw, yung kapitbahay. Nakakakain ka ng maayos tapos yung kapitbahay mo namatay sa gutom. Diba? Alam mo palang na mamamatay sa gutom, ba't yung binigyan ng pagkain? Ay, di kung kunwari, ikaw, meron ka nakakakain ka 3 beses ng araw, manang ibigay mo sa kanya yung isa, mamamatay na sa gutom yung kapitbahay mo eh. Diba? Parang ako, halimbawa, may mga, nung pagbalik ko namin, may mga pulubi na, actually kahit sa Netherlands, halimbawa winter, no? So may mga beggars na, excuse me, can you buy me a warm cup of coffee? Winter. Ikaw naman, bakla. Sabi ko, sure. Kasi nga, bakla, Diyos ko dahil, magkano ba naman yung kape, no? 5 euros. It's already in front of you, di ba? Sabi ko, binigyan ko pa ng dalawang, ito na dalawang. Saka ano pa, ano ba gusto mo? Sabi niya, ikaw na lang yung pumunta kasi hindi ako papapasukin dyan kasi nga, beggar, ganyan. Sabi ko, ano bang gusto mong kape? Basta ano lang mainit na kape. So binigyan ko talaga, 2 pa yung binigay ko. O ito kasi bakla, ano ba naman yung, Diyos ko na it's winter, no? Ano ba naman yung bigyan mo ng 5 euro na kape? Bakla, hindi ko naman ikamamatay yung 5 euros sa kape. Yung mga propaganda nitong mga yung no to jeepney phase out, kineme, ganyan. Nag-drawing siya ng family na itinulog na lang daw nila yung gutom nitong medianoche kasi itong family daw na to ay hindi nakakuha ng sweldo or walang pera or whatsoever. So gutom sila, itinulog na lang daw nila. So sabi nila na ito ang istorya ng Kinemurat, ganyan.
na, sino ba yung pamilya na yan? Pakisabi nga sa amin kung sino yung pamilya na mapuntahan natin ng mabigyan ng pagkain nang hindi natutulog ng gutom. Diba? This is what you call poverty porn. Yes. Poverty porn talaga. And for me, yung mga ganitong klaseng mga tao are the vicious kind. Yung mga You know what? Ay, hindi ko sinasabi na hindi ko sinasabi na walang taong nagsasuffer ng ganon. Meron, and sa totoo lang, ako sa pamilya ko, nagsuffer din kami ng ganyang klaseng kahirapan. Okay? So hindi ko sinasabing wala. Ang sinasabi ko dito is yung gagamitin mo yung ganong sitwasyon para dalin mo sa isyong politikal, mahirap na nga sila, in-exploit nyo pang mga putang ina ninyo. 'Di ba? Ako, nakaranasan namin yung ganyang klaseng hirap. I do not want, this kind of people exploiting my struggle in that fashion. 'Di ba? Ninyo. So, anyway, parang ang ano ko nga doon, parang, wow, ikaw, dinrowing mo yung pamilya na nakita mo na natulog ng gutom. Nung nakita mo yung pamilyang natulog ng gutom, ang una mong naisip, i-drawing silang tangina mo ka? 'Di ba? So parang ang ano kasi niyan ganito. The government is your last resort. Mm-hmm. It's not your first resort. It is your last resort. Mm-hmm. Your first resort is yourself. Mm-hmm. The second is your family. The anything in your family. The next in your family is your community. Mm-hmm. And after community, yung mga private philanthropy. And it's only after you have already accessed all those kinds that you will have to go to your last resort. Mm-hmm. Because the job of the government is to create a general conditions for everyone. Mm-hmm. Nagigets mo? Mm-hmm. Bakla, kung ikaw, kaya nga against ako, even nung panahon ni Digong, no? Even nung panahon, yan ang ano ko kay Lenny, do not turn the government into a charity organization. Mm-hmm. Because it is not a charity organization. The job of the government, it is a paid service of the people. It is like a company service. The job of a company is to make sure that the service that the people paid for will be delivered in the most efficient and effective manner. That's it. Itong mga argumentong ad misericordiam ninyo, it has no place in government, no? That has a place in charity of private individuals. Kung may nakikita kang nagugutom, may beggar dyan, humihingi ng pagkain, putang ina mo, anong klase kang tao? Ano ba naman yung bigyan mo yan? Bumili ka, dalhin mo sa karinderya, magkano lang ba namang pagkain sa karinderya, hindi mo ikamamatay yan. Gets mo? Kasi the thing about people, I also became hungry. I became homeless. I never went to anyone begging for food. I scavenged for food. And then, may mga talk. Sabi ko, pwede bang bayaran niyo ako ng pambili ng pagkain? Kasi wala akong pagkain. So, they gave me an honorarium for food. So, that's how I managed to go back. Hindi mo sila gagawin. It's your ego trip. Alam mo yun? Ego trip yan eh. Nanggi-guilt trip. Diba? Nanggi-guilt trip. May comment dito si C.A. Fel. Sabi niya, asa na ba yun? Yung comment niya na, yung anyway, yung parang sa jeepney phase out, na parang may problem daw kasi dahil hindi nag-provide na alternative si PBBM dahil marami mga kinall off na projects sa Actually, ang point ko dito is this. Let's talk about the issue of jeepney modernization on policy level. If you're going to add in there yung mga ad misericordiam arguments na kawawa naman ang camera, kawawa yung mga ganon, wala tayong mararating, hindi magmamature yung conversation. Hindi magmamature yung conversation. Hindi natin malalatag ng maayos yung
diskurso kapag ang drama natin, maraming mamatay sa gutom, maraming Hindi, yung mga ganon. hindi, alam mo yung ganyan is, halimbawa, because of Grab, maraming taxi driver na wala ng trabaho. Ba't di kayo naawa? Correct. Girl, there will always be some jobs that will be phased out. And ang una mong tanungin is, bakit hindi ka nag-prepare for that eventuality? The first responsibility is individual responsibility. Bakla, parang cellphone lang yan. Maraming, ay, wala na akong battery. Babalik ako, girl, ha? So, sige, ikaw sige. Muna. Okay. Sige, sige. Ayun, may sasabihin nga ako. Ano nga yung sasabihin ko, nakalimutan ko? Anyway, yun nga yung ano, yun yung kinaiinis ko sa mga ganitong klase. Ayun, naalala ko na sasabihin ko. Yung sa airport, naalala niyo yung sa Laglag Bala? Yung sa Laglag Bala. 'Di ba yung concessionaire or yung sabi yung parang company na nagpo-provide ng mga tao sa pag-lift ng mga baggage. 'Di ba parang tinanggal siya ni PRRD kasi parang kayo pala yung isa sa mga reason kung bakit nagkakaroon ng Laglag Bale. Parang manpower company siya. Tapos tatanggalin namin kayo, iaano na yung kontrata ninyo. And then they beg na wag naman po kasi hindi naman kami yung may kasalanan niyan, ganyan. Ayun yung umayos Pagka isang buwan or binigyan siya ng taning na kapag nagkaroon pa ng Laglag Bala dyan, tapos na yung kontrata nyo. Hindi na kayo magkakaroon ng kontrata ulit. 'Di ba? Ginamit nila yung mawawalan kami ng trabaho, kawawa naman kami at yung mga pamilya namin, ganyan. But PRRD has to do he has to make a decision. At that point, kung pinairal natin yung awa-awa, makakapag-decide ka ba rationally? 'Di ba? So kaya sa akin, kaya ako naiirita talaga ako dun sa usapan nitong jeepney phase out na yan. Na kapag hahaluan niya yan ng drama, umiinit talaga yung ulo ko, as in, yung parang kawawa naman kung hindi niya napatatakbuhin yung jeep nung driver, ganyan, kineme. Kakarag-karag na nga yung jeep, tapos gusto niyong patakbuhin. 'Di ba? O so ngayon, makakapag-drive siya to the detriment of public safety? Ganon? 'Di ba? Just to accommodate your awa? 'Di ba? I mean, if you're going to start off yung discussion dyan sa jeepney phase out, dun sa kawawa naman, paano ka makakapag-decide rationally? 'Di ba? To think na Metro Manila lang yung pinakakulelat sa consolidation pero ibang regions na kasunod naman. Totoo. 'Di ba? Tumpak, hindi puro awa, sabi ni Jerry. Correct. Pag-usapan natin yung policy mismo. Like for example, ano bang problema dito sa jeepney modernization program? Ano ba yung mga inclusion na dapat nandito na hindi ginagawa ngayon? Ano ba dito yung mga dapat at tutukan ng gobyerno na ma-reinforce? Like for example, yung sinasabi ni Ma'am CA Fel dito na ano ba yung mga alternatives? Ano ba yung mga kaalinsabay na infrastructure na dapat nire-reinforce kasabayan nitong modernization program na ito. Doon na tayo sa policy, di ba? Policy level na. Ganon. Diyos ko, ang gustong pag-usapan yung pamilyang hindi nakakain ng medianoche. Di ba? Binobobo yung tao Binobobo yung mga Pilipino. So ngayon, gusto niyo i-trap tayo sa mga policies na fueled by awa? Come on. Diyos me. Ayan, policy na fueled by awa, ayuda. Kaya meron kang 500 billion na ayuda. That's a policy fueled by awa.
Kawawa naman, walang pambili ng mga bagong uniform ang mga nag-OJT. Or kawawa naman, 'di ba? Oh, yan, that's how we reduce this country, ayuda nation. Kasi you allowed you allowed awa to be the driving force of your policies. 'Di ba? So kadiri, sobrang kadiri yung mga ganyan. Ayun. Anyway, babalik pa ba to si Sas? Sas, okay na yata tayo. Ang tagal na natin nagkwentuhan. Mag-charge ka na lang muna.